Hello everybody! Gusto ko lang ipakita sa inyo yung ginagawa sa aming bahay. Nagagawa nga sila dito ng kwarto ng mga bata sa second floor na nasa second floor na rin. Gets nyo ba? Basta gets nyo na lang. Ililibot ko nga pala kayo dito sa bahay na sobrang kalat. Syempre, ano pa mang i-expect nyo? Di makalat syempre kasi may ginagawa dito, di ba? So ito na nga everybody, makikita nyo nga na sobrang halat na meron pang kaldero ng kanin. Tapos ayan sa taas yung kwarto ng mga bata na ginagawa. Tapos ayan nga yung TV ko nakatakip ng kulay asul na kortina kasi baka mabunggo. Tapos everybody, tutur ko na rin kayo sa taas kahit sobrang kalat. Ayan na nga yung hagdanan. Tapos ito yung tatlong kwarto na ginawa namin. Ginawa pala nila, hindi pala ako kasama. Kung mapapansin nyo nga everybody, tatlo lang yung kwarto na ginawa rito. Para lang ito doon sa pangalawa, pangatlo at bunso kong anak. Oo, wag kayo mag-isip ng kung ano-ano dyan dahil yung panganay kong anak ay meron ng sariling kwarto yun sa ibaba, doon sa kanyang lolo at lola. Sobrang kalat nga dito everybody, hindi maganda sa mata. Binilan din namin sila ng bagong mini exhaust fan dahil sobrang init nga dito kapag katutungtong ng tanghali. Pero minsan hindi talaga kinakaya ng exhaust fan. Bumababa sila, yung isa natutulog sa sala, yung isa naman doon natutulog sa kwarto namin. Aircon, yun nga yung madalas na sinasabi sa amin ng mga bata, sa amin ng papa nila. Pero sorry mga anak, hindi pa talaga kaya So everybody, the-update din na nga itong video na to. Makikita nyo dito na medyo maayos-ayos na nga yung bahay. Bagamat marami pa rin kalat at medyo maaliwalas na. Meron na ang ilang nadagdag dito, tulad na lang ng lamesa dito sa gilid. Dahil itong lamesa na to yung magsisilbing kainan namin. Kung makikita nyo everybody, talaga napakakalat pa rin talaga dito sa loob ng bahay. Pasensya na kayo everybody kung medyo masakit sa mata Ito nga pala yung alaga kong Aspin, siya nga pala si Mochi. Siya yung lagi nasa kwarto kapag maaga pa. Pero ngayon, gabi na tong video na to, kaya nasa labas na siya. So yung dalawang chihuahua ko at yung pusa ko, sila naman yung nasa kwarto ngayon. Makikita nyo nga everybody, tulog na rin yung asawa ko dito sa sala. Dahil ngayon ay mag-isa lang siyang gumawa, hindi niya kasama yung kapatid niya. Kaya huwag kayong maingay kasi tulog na yan at baka magising pa at baka kung ano pang mangyari. Dahil pagkatapos ko mag-video ay gusto ko na rin matulog, magpahinga at ilapat ang likod ko sa kama. Dahil sobrang pagod na rin ako sa maghapong biyahe pagkatapos ay naglinis pa ako dito sa bahay. Ng mga kalat ng pinaggawaan niya. Ganun talaga kasi sila yung tagagawa, ako naman yung tagalinis. Dahil kahit pagod na ako sa maghapong biyahe, ay kailangan ko pa rin tumulong sa paglilinis ng bahay. Kailangan kasi ay magtulungan kayo mag-asawa para matapos niyo yung mga gawain niyo. At kailangan na rin kasi matapos tong ginagawa dahil ilang araw na nga ganito ang tsura ng aming bahay. Kailangan bago magpasko ay matapos na to dahil mag-isang nga lang siya gumagawa at kulang-kulang na rin ang aming budget. Itong pader naman na ito ay kailangan pinturahan dahil tignan niyo naman yung itsura ng gigitata, tinanggal niya yung wallpaper. Meron pa naman kaming pinturang natira na hindi namin nagamit noong last time na nagpintura din kami. Kung mapapansin niyo nga everybody, maraming abubo. Mga sabit-sabit, so ayusin din namin yan. Nakita niyo ba yung babae sa salaman? Huwag niyo nang pansinin yan. Kailan kaya matatapos ang pag-aayos dito sa aming bahay? Heights, gusto ko na rin kasi matapos. Dahil every time na uuwi ako galing sa biyahe, ay marami ako nililinis. Mga pinaglagarian, mga pinagpakuan. Hay nako. Pero uulitin ko, okay lang yun. Para din naman sa amin yung ginagawa ng mister ko. At lalong-lalo na para rin sa mga bata. Mga ilang araw o ilang linggo na lang siguro to. Pagtutulungan na lang naming mag-asawa. Basta ba, siya yung tagapukpok, ako lang yung tagalinis Dahil kung ako gagawin yung tagapukpok, baka ko niyo pa mapukpok ko dyan. Konting sikap na lang ay makakamit na rin namin yung pangarap naming kwarto para sa mga bata. Dahil sa tagal naman ng panahon na pagtitiis nila na pagsisiksikan doon sa double deck na nasa gilid lamang. So mga anak, ginagawa namin ito para sa inyo. Kaya sana ipagbutihin nyo din sa buhay. Isa lamang naman ang inihiling namin sa inyo ng inyong ama. Yun ay maging mabuti kayong tao.